Nilagay ni Penelope ang punpon ng sariwang bulaklak sa ibabaw na magkatabing punto ng kanyang daddy at ni Aleta. Pagkatapos tumuluhang umusal siya na maikling panalangin na sana tamang binabalak niyang gawin. Ang magbalik na sa ibang bansa at ipagpatuloy ang kanyang pamumuhay doon. Kinausap na rin niya ang kumpanyang pinagtatrabahuhan doon na babalik na siya. Yun ang napagdesisyonan niyang tamang gawin pagkatapos sa mga natuklasan niya. All the while pala wala na siyang dapat habulin pang ari-arian ng daddy niya. Wala na siyang karapatan doon at sa kanyang personal na opinyon, tama ang desisyon ng ama na ilagay na lang sa pangalan ni Aleta ang farm nila. Ito na ang may karapatan doon at ngayon lang din niya na-realize ang kadakilaan ni Miguel. Imposible hindi nito alam ang ginawang pagsalo ng ina nito sa kabuhayan ng daddy niya pero wala siya narinig ni isang panunumbat mula rito. Alam niyang kahit papano nagulo niya ang tahimik na buhay ni Miguel. Napilitan tong pakasalan siya para mabawi niyang property na hindi naman pala talaga sa kanya kung tutuusin. Siguro tamang ang panggugulong ginawa niya. Hindi niya na gustong dagdagan pa. Biglaan ang kanyang pagsulpot sa buhay nito, kung kaya't balak niyang tahimik naman na umalis sa buhay nito. Sa dami ng kanyang iniisip, hindi niya namalayan umuulan na pala, maging ang isang dumadalo rin sa punto ng isang kamag-anak. Isa sa mga balikat niya upang hindi siya mabasa. Bahagya itong tumingin sa punto ng daddy niya at ng ina nito bago muling bumaling sa kanya. Gusto mo bang magkasakit? Di ko kasi napansin, umuulan na pala eh. Dahil pareho silang may dalang kotse ni Miguel, nag-convoy na lamang sila pauwi sa bahay niya. Inutusan niya isang maid ay paganda sila ng mainit na maiinom. Kagad siyang naligo at nagpalit ng damit. Pakiramdam niya tatrangkasun siya dahil madali siyang kapitan ng sakit. Pasensya ka na, Miguel. Hindi kita ma-entertain. Sumasama ang pakiramdam ko eh. Sige, magpahinga ka na. Babalik na lang ako rito bukas. Gusto sana kitang makausap eh, pero di bale. Kapag maayos na lang ang pakiramdam mo. Sobrang taas ng lagnat niya kinagabihan. Halos magdilino na siya. Natataranta na pati ng dalawang maids na kasama niya. Mga bandang 9:00 ng gabi nang tumawag si Miguel sa bahay ni Penelope para kamustahin to. Naku sir, hindi nga po namin alam ang gagawin namin eh. Ang init-init po niya, napakataas ng lagnat. Natatarantang sabi ng katulong sa kanya. Ha? Oo sige, hintayin niyo ako. Pupunta ako ngayon dyan? Agad sang tumawag ng doktor. Sinabi niyang address ng bahay ni Penelope at pagkatapos, nagmamadali na rin siyang nagpunta roon. Ayon sa doktor, maaaring natuyan ng pawis si Penelope bago na uranan kahit nagtuloy sa sakit. At kung di naagapan baka napunta pa yon sa pneumonia. Matapos mag-iwan ng reseta at maghabilin ng mga dapat kainin namin nito, umalis na rin ng doktor. Sige na, matulog na kayo. Ako na lang bahala sa kanya. Sabi ni Miguel sa dalawang maids na mayat mayay pumapasok sa silid para i-check kung may kailangan sila. Dahil pagod na rin mabilis tumalima ang mga to, naiwan siya sa silid ni Penelope para bantayan to. Tahimik tong natutulog. Hinaplos niya ang mukha nito na maging sa pagtulog, napakaganda pa rin. Ang mukhang yon na sa mga larawan lamang niya nakikita ng kung ilang taon. Alam niya nandito boto sa mama niya, pero ewan ba niya kung bakit tila hindi niya makuwang magdamdam ng galit dito. Ang unang larawan nitong nakita niya ay ang debut picture nito na nakadisplay sa isang bahagi ng living room sa bahay na yon. Unang kita pa lang niya sa larawang niya ni Penelope, humanga na siya rito. Sunod patay Malaysia siya nag-request sa daddy nito na makita ang mga lumang photo albums. Agad namang nagpakuha si Enrico ng mga lumang photo albums at binigay sa kanya. At na may nakita siyang wallet-size picture nito sa isa sa mga photo albums na yon. Kiluha niya at nilagay sa tagong bahagi ng kanyang pitaka. Sa mga nakarang taon, madalas niyang asamin ang araw na makikita niya ng personal si Penelope Dominico, ang kanyang stepsister. At naawa rin siya rito nang malaman niya na wala na tong natitirang mamanahin sa ama, maliban sa bahay na yon. Kawawa naman si Penelope, mama. Amused na tumingin sa kanyang ina. Bakit ka naman naaawa sa kanya? Is it because you like her? Diretsahang tanong nito sa kanya. Huwag kang magkakaila dahil bisto na kita. Ang sabi sa akin ng driver ni Enrico, madalas ka magtanong tungkol kay Penelope sa tuwing magkakakwentuhan kayo. Ma, how can I like someone I haven't seen yet in person? Depensa niya sa sarili. Ask yourself, you know better. Hindi siya nakakibo. Lalo siyang nabuking ng ina. I really think you like her, sabi nitong nakangiti. Siguro dito niya naman ang ugaling hindi mapagtanim ng galit. Dahil sa kabila ng alam nito na ayaw nito ni Penelope, hindi rin to nagagalit sa dalaga. Naiintindihan nito ang nararamdaman ng anak ng pangalawang asawa. Di niya na pinabulaanan pa ang sinabi ng ina.
Siguradong mabibigla yon kapag nalaman ang bahay lamang nila ang mamanahin niya. Nawala sa pangalan niya ang farm nila. Nakatitig sa mukha niyang kanyang ina at pagkatapos biglang sumilay ang isang ngiti sa mga labi nito. Hindi lang basta ngiti kundi ngiti na may kasamang excitement. I've got an idea. Kung ano man yan mama, I'm pretty sure it's unconventional and I'm not for it. Namewang ito. Wait until you hear it. Hindi siya nagsalita. Pinabayaan na lang niya ang ina na magpaliwanag ng kung anumang nasa isip nito. Plano kong ilipat sa pangalan mo ni Penelope ang Dominico Country Farm na binigay sa akin ni Henrico. Wala akong interes doon. Pagkatapos ay ngumiti ito. But it is very rare that I see such glow in my son's eyes. So siguro mas maganda kung lagyan ko ng konting kondisyon bago mabawi ni Penelope ang Dominico Country Farm sakali mang maghabol siya pagdating ng panahon. At ano naman pong kondisyon? Naghihinala niyang tanong. Simple lang. Kailangan lang niyang magpakasal sa'yo. What? Are you out of your mind, ma? Paglalaroan mo si Penelope? No, of course not, iho. Just helping her find the right guy for her. Honestly speaking, I also like her. Bago kami magpakasal ng Tito Henrico mo, maayos ang pakikitungo niya sa akin. At alam ko, taos puso niya ang magandang pakikitungong yon. Inayawan lang talaga niya ang pagpapakasal namin dahil iniisip niya pera lamang ng kanyang ama ang gusto ko. Pero naiintindihan ko siya. Siguro kung ako nasa lagay niya, ganun din ang mararamdaman ko at gagawin ko. But in due time, I know she will come back. But we don't even know kung baka may asawa na sa Penelope pagbalik niya galing Amerika. And how are you going to do your plan? I will take care of everything. Trust me. Ma, I don't like your idea. Huwag niyo na pong ituloy. Baka pagdating ng panahon yun, may asawa na kaming pareho ni Penelope. Hindi ko naman sinabing mahal ko siya eh. I just admire her. Nang sumunod na pagkakataong inulit ng kanyang mama na sabihin sa kanya ang plano nito. Nagpakita na siya na sobrang pagkawala ng interes and he made her promise na hindi nito itutuloy yon. Nangako naman ng kanyang mama and he believed her hanggang mamatay ito at makita niyang last will and testament nito. Di niya akalain itutuloy yon ng kanyang mama. Marami rin kasi mga dapat isaalang-alang pero alam niyang pinag-iisipan din ang yon ng kanyang ina. Tulad na nagkataong may asawa na si Penelope, mawawalan na ng bisa ang kondisyong yon. At komo nga gustong mabawi ni Penelope ang Dominico Country Farm, ito pa nakiusap na pakasalan niya. Naawa nga rin siya rito. Alam niya na napilitan lamang ito na gawin yon. Kaya lang wala na tong magagawa. Pero sa isang banda natutuwa rin siya na ganun ang nangyari sa kanila. Noong una talaga niyang mabasa ang testamento ng kanyang ina, patay na ito, ngunit parang gusto niyang magalit dito. Pero nang makasama na niya si Penelope, na-appreciate niya ang ginawa ng kanyang ina. Isang malaking bagay sa kanya na makasama sa isang bahay at makilala ng husto ang pagkatao ng babaeng tinangi niya bago pa niya makita at makilala. Totoong nagpakipot siya ng una at kunwari hindi niya gustong pakasalan si Penelope, kaya naman walang patumanggang pakiusap ang ginawa nito sa kanya. Finally, nang makita niya tong mangiyak-ngiyak na pumayag na rin siya, kung alam lang nito ang katotohanan that he was more than willing to marry her. Nagising si Penelope kinaumagahan, masakit pa rin ang ulo. Pero nang hipuin niya ang sarili nalaman niya, hindi na gaanong mataas ang kanyang lagnat. Yun nga lang masakit pa ang buto at kasukasuan niya. Nakaramdam siya ng gutom kaya't piniling niyang bumangon. Pero laking gulat niya na makita, nakayok-yok siya sa isang gilid ng kama si Miguel. Miguel! Tinapik niya ito ng mahina. Kagad din naman tong nagising. Oh, bakit ka nakaupo? Mahiga ka lang dyan, may kailangan ka ba? Nag-aalala lang sabi nito. Bakit ka nandito? Kasi nabalitaan ko sa maid mo na lumala na raw ang sakit mo. Kaya't nagpunta ako dito kagabi at pinadoktor kita. Teka, ano bang kailangan mo at tumayo ka? Nagugutom kasi ako eh. O sige, dyan ka lang. Ikukuha kita ng pagkain. Gusto pa sana niyang kausapin ito pero mabilis na itong nakalabas ng silid. Di nagtagal bumalik to na may dalang isang tray ng pagkain. Talagang nangihina siya at nilalamig. Pero dahil naman kung magre-request pa siya na magpasubo rito kaya't pinilit na lamang niyang kumain na mag-isa. Total, soup lang naman iyon at bread roll. May sliced orange din at isang baso ng juice para daw mas madali siyang gumaling. Nasa kalagitnaan siya ng pagkain nang hindi niya napigilan ng sarili na tanungin ito. Bakit dito ka natulog?
Pagod na kasi yung mga mates mo eh. Baka hindi ka rin nila maalagaan na maayos. That is why I chose to stay here overnight. Sa pagsasalita nito ng mga sandaling iyon, hindi sasabihin ng kahit sinong palabirutong tao at mahilig mang inis. Napaka-seryoso kasi nito. Miguel, kamusta na nga pala si Karen? Sa mga nagdaang araw lalo niyang narealize na mali talaga ang mapagbuhatan ng kamay ang bata. Nakokonsensya siyang talaga. She's fine. Tinatanong nga niya kung kailan ka babalik ng Zambales. Magsusorry daw siya sa'yo. Ngumiti siya na malungkot at napayuko. Ako nga dapat magsorry sa kanya eh. Nabigla ako. Baka magka-trauma yung bata sa akin. Hindi naman. Pinaliwanag ko rin naman kasi sa kanya kung anong kasalanan niya eh. At alam ko namang hindi mo sinasadya. Galit ka pa rin ba sa akin, Miguel? Aalagaan ba naman kita kung galit pa ako sa'yo? Penelope, tayo na lang ni Karen na magkakapamilya halos sa mundong to. Waran tayong mga magulang at tayo namang dalawa pareho nag-iisang anak. Na magpakasal ang mga magulang natin kasama tayo sa package. Automatiko naging magkapamilya tayo ayaw man natin at gusto. Kaya't sino-sino pa ba ang magtutulungan? Salamat naman kung ganon. But I still want to say sorry for what I said about your mother. Wala akong karapatan sabihin ng mga yon. I'm sorry. Inawakan siya nito sa kamay. Apology accepted. Sabi nito sabay ngiti sa kanya. O sige, ubusin mo na yung pagkain mo para gumaling ka kaagad. Ako naman uuwi muna pagkakain mo. Pero babalik din ako mamaya to check on you. No need, Miguel. Pagaling na naman ako at saka alam ko marami kang iniintindi. Ayoko nang dagdagan pa ang mga yon at saka Martes ngayon. You're supposed to be in Zambales, diba? Hindi ako uuwi ng Zambales na hindi kita kasama. Kabilin-bilinan sa akin ng kapatid natin isama kita sa pagbabalik ko. Kaya magpagaling ka na. Para makabalik ka na doon, isa pa, kaya ako lumawas dahil sa'yo. Para makipag-ayos sa'yo, kaya nga dumiretso ako kahapon dito sa bahay mo. Nang sinabi sa akin ng maid mo na dumalaw ka sa sementeryo, sinundan na rin kita. Mabuti naman pala't naisip kong sundan ka, kundi lalo ka siguro nabasa ng ulan at nagkasakit. Salamat ulit, Miguel ha? Don't mention it. Nang gumaling siya, sumama nga siya kay Miguel na umuwi ng Zambales. At di tulad ng dating nagbabangayan sila ngayon, nagbibiroan pa sila nito habang nasa biyahe. Pagdating nila doon, sumalubong agad sa kanila sina Aling Tina at Minda. Nasa likod ng mga to si Karen na parang kiming lumapit sa kanila. Nakita agad niya ito at siya na ang sumapit dito dahil alam niyang natatakot pa rin to sa kanya. Karen, may pasalubong ako sa iyo. Magilaw niyang sabi rito. Pagkatapos nilabas niya mula sa kotse isang giant stuffed toy na nagsasalita ng I love you kapag pinipisa ng palad. You like it? Tumango to at hinalikan siya. Hindi na po kayo galit? Umiling siya at niyakap pa to. Hindi na Karen, hindi na. Nagkatinginan lamang sa kanila si Miguel habang nangiti. Alam niya natutuwa tong makitang natutunan niya nang maging magilaw sa kanilang kapatid. Nang sumunod na mga araw, hindi muna ulit nag-aalis si Miguel ng Zambales. Sa totoo lang, napakarami niyang dapat eksekasuhin sa Maynila at sa ibang probinsya kung saan may naiwan din kabuhayan ng kanyang ina. Pero di niya magawang umalis dahil gusto niyang samantalahin ang panahon na nakikihalubilo sa kanila ni Karen sa Penelope. Kasabay nila tong kumain, manood ng TV, mag-swimming at sumasama pa sa kanila sa pamamasyal. Matagal na niyang gustong mangyari yon at lihim siyang nagpapasalamat ngayong natutupad na yon. Yun nga lang hindi niya alam kung hanggang kailan mangyayaring ganon. Dahil pag nakumpleto ng 2 taong pagsasama nila, alam niya, mas pipiliin ni Penelope bumalik sa Amerika at doon na muling magtrabaho. Pero kung siyang tatanungin, ayaw na niyang bumalik pa roon. Mag-isa lang to doon at walang kamag-anak. Walang titingin dito, tigit sa lahat, mapapalayo sa kanila si Karen. Mapapalayo sa kanya. Ngayon niya labos na naiintindihan ang testamento ng kanyang ina. Maaaring kaya 2 taon ang nilagay nitong haba nang dapat na maging pagsasama nila para bigyan sila ng pagkakataong matutunan ring mahalin ng tuluyan ng isa't isa. Pero kung bahay lang ang kanyang mama ngayon, magugulat to pag nalamang di niya na kailangan parang 2 taon para matauhan at matutuhang mahalin ng tuluyan sa Penelope dahil matagal niya na tong mahal. Sayang, sana pala ang ginawa na lang na kondisyon ng kanyang ina para mabawi ni Penelope ang Dominico Country Farm, kailangan magpakasal to sa kanya. Mamuhay sila bilang tunay na mag-asawa at kailangan hindi sila magkahiwalay. Oras na magkahiwalay sila, mawawala sa pangalan ni Penelope ang farm at syempre, ayaw nito na mangyari yon. Kaya't mapipilitan tong makisama sa kanya. It may sound selfish but that was the only way to keep her.
Isasama sana nila si Karen sa camping na yon pero nagkalagnat to at nag-aalala silang mabinat at magkasakit ulit to pag nahamugan. Kaya, sila na lamang dalawa ni Miguel ang nagpunta sa beach ng gabing yon at nag-bonfire. They were going to spend the night there. May tig-isa silang tent na dala. Medyo may kalamigan ng gabi dahil nga tabing dagat at magdedesyembre pa, kaya't makapal na jackets ang suot nila para makatagal sila doon. Ewan niya kung napansin ito na sa kabila ng pinagpanuhan nila ang camping na yon, parang wala naman siyang gana. Ang una kasi nilang ginawa, nag-set up ng mga tents, pero pagkakabit ng mga yon, nagpaalam siya dito at maglalakad-lakad lang sa dalampasigan. Hindi niya to tinulungan sa paghahanda ng pagkain nila. Siguro nga hindi pa nito nahalata ang sobrang niyang kalungkutan. Kalungkutan dahil lalapit na ang kanilang paghihiwalay. Pagkatapos ng mga nalaman niya, ang kapal naman ng mukha niya kung ipagpapatuloy pa rin niya ang paghahabol sa Domenico Country Farm. Hindi niya na itutuloy yon. Dahil kahit sang anggulo niya tingnan, wala na siyang karapatan doon kung tutuusin, and she is prepared to do the next best thing. Ang umalis na lamang ay ipagpatuloy ang tahimik na pamumuhay sa ibang bansa. Ang bahay namin na mahina niya sa ama at minemaintain pa rin niya. Hindi niya binibenta yon dahil may sentimental value sa kanya. Siguro bukod sa dalawang caretakers na naroon, ipapakisuyo siya kay Miguel na tingnan nito yon paminsan-minsan. Penelope, ano ka ba? Tinatanong kita kung medyo nawawala na ba ang ginaw mo. Kasi kung hindi pa, dadagdagan ko ng kahoy itong siga para lalong umupoy. Ha? May sinasabi ka ba? Pasensya ka na, may iniisip lang kasi ako eh. Matagal siyang tinitigan ni Miguel pagkatapos ay tinigan nito ang ginagawa at umupo sa tabi niya. Ano naman iniisip mo? Huminga siya na malalim. Ayaw na niyang ipaalam dito ang katotohanang nalaman niya. Ang plano nito dahil halos kilala niya na ang pagkatao nito. Alam niyang di naman siya pipigilan nitong bumalik sa Amerika. Ipipilit naman itong ibalik sa kanyang Domenico Country Farm. Kaya siya na mismong gagawa ng paraan para magkahiwalay sila. Babalik siya ng Amerika at saka makikipaghiwalay dito. Nakaplano na ang lahat. May nakausap na siyang abogado na mag-aayos ng lahat pag nasa Amerika na siya. Basta't makakatanggap na lang to ng annulment papers isang araw. That way, di niya na makukuha pa ang farm nila na sigurado siya. Ipipilit ito na maibalik sa kanya. After that, matatahimik na siguro siya sa Amerika. Wala, iniisip ko lang kasi kung kamusta na kaya ang mga kaibigan ko sa States. Pagsasinungaling niya. Namimiss ko na kasi sila eh. Sumilay ang mapanoksong ngiti sa mga labi nito. Mga kaibigan o ang nobyo mo? Wala akong boyfriend doon. Ayoko ng culture ng Westerners, mga liberated. Kaya ayoko mag-boyfriend or mag-asawa ng taga roon. Kahit yung mga binatang Pilipino na doon na lumaki, ayoko. Mga ugaling Westerners na rin. Gusto ko pa rin taga rito sa atin. Napansin niyang nagkaroon lang ng sigla ang ngiti ni Miguel. Talaga? Oo naman, mahirap eh. Magkakaroon kayo ng conflict sa culture. That's 100% guaranteed. I've seen couples enter marriage with so much love for each other and end that marriage with so much hate. Ayoko ng ganun. Gusto ko pag nag-asawa na ako, yung sigurado ako. Wala ka pa bang nagugustuhan? Di siya agad nakakibo. Napatingin siya sa rito pero inalis din agad nito yon at malungkot na binalik sa nag-aapoy na kahon ng tingin. Meron na sana eh. Sana? Bakit may sana? Kasi may mga mahal na siyang iba. Matagal na yata sila eh. Mahirap nang mabuwag kapag kaganon. Tila na bigla ito sa narinig na sinabi niyang may nagugustuhan na siya. Parang nawalan ito ng lakas ng loob. Pero nang banggitin niya na may iba ng mahal ang lalaking gusto niya, ay bigla ay parang nabuhay nito ng loob. Ano ibig mong sabihin? May girlfriend na siya? Nako, mahirap nga yan. Walang kasiguraduhan. Bakit hindi ka na lang maghanap ng iba? Ang dami naman dyan. Nasa paligid-ligid lang. Hindi naman ganun kadali yun, Miguel eh. Kung po pwede ko nga lang turo ng sarili ko na iba na ang mahalin, siguro matagal ko nang ginawa, kaso siya talaga yung mahal ko eh. Ano naman ang mapapala mo kapag nagmahal ka na ibang mahal? Wala diba? Kaya kung ako sa'yo, subukan mo magkagusto sa iba. Yung mahal ka rin, yung aalagaan ka, at saka yung hindi ka pababayaan, yung lalaking hindi siguro mabubuhay kapag nawala ka. Malungkot siyang umiti sa sinabi nito sa kanya, as if someone like that exists. Miguel, I know I'll be fine. Siguro mahirapan ako sa una kapag nawala siya, but eventually, I know I'll be fine. I'm a survivor. Bakit? Aalis ba siya? At saan naman siya pupunta? Magpapakasal ba sila? Nung
Unang girlfriend niya? Umiling lamang siya. Wala pa naman siyang sinasabi na pinakasal na sila pero doon din naman mapupunta yun eh. Mahal na mahal nilang isa't isa. Alam mo, inggit na inggit nga ako doon sa babae because he talks a lot about her all the time. Tumango-tango naman ito. Siguro nga, mahal niya yung babae because he talks about her. At kung ako sa'yo, hindi ako aasa para hindi ka na masaktan. Like I said, maghanap ka na lang ng iba. Lalo pa siyang nalungkot sa payo nito. Mahirap yon, Miguel. Pero tingin mo ba dapat kong kayanin? Oo naman. You're smart and you're beautiful. Marami magkakagusto sa'yo. And, in my honest opinion, kailangan mo nang idilat ang mga mata mo. For all you know, nandyan lang sa tabi-tabi ang pwedeng magmahal sa'yo. Tila curious ito na muling magtanong. By the way, sino ba yon? Is he someone I know? She was caught off guard. Wala siyang maisip isasagot maliban kay si Eric. Remember Eric? Your friend na nagpunta rito. Si Eric? Biglang tanong nito. Yon? Halos hindi ito makapaniwala. Ang pangit pala ng taste mo, Penelope. Pangaasar nito. Penelope, kalimutan mo na yon. Hindi kayo para sa isa't isa. You know, I honestly suggest na maghanap ka na lang ng iba. Masarap yung may magmamahal sa'yo. Palagi ka lang magiging masaya. Panalusol pa nito. Kaya ba lagi kang masiyahin? Dahil kay Janet? Ha? Oo naman. Siyempre kasi mahal na mahal namin ni Janet ang isa't isa. Hindi ako mapakali at hindi ko pa siya nakikita. Gusto ko palagi ko siyang nakakasama. Kaya't kung pwede nga lamang, pinakasalan ko na sana siya. Lalo lang siyang nalungkot sa mga narinig niya mula rito. Malaki talagang istorbo ang nagawa niya rito, pati na rin kay Janet. Kung hindi sa pagpapakasal na ni Miguel, kasal na siguro ito at si Janet o. Baka nasa planning stage niya. Siguro nga hindi siya nagkamali ng plano. Tama lang na umalis na siya rito sa Pilipinas para hindi na siya masaktan pa. At para na rin hindi siya makagambala pa ng ibang tao. Lalo na si Miguel na pinakaingat-ingatan niyang wag malaman ng totoo tungkol sa nangyari sa farm nila para wag siyang mapahiya at masaktan. At mas gugustuhin niyang umalis na ng Pilipinas kaysa naman manatili siya roon at makita na may ibang babae na inoon na inaalay ng pagmamahal. 3:00 pa lang na madaling araw, ayos na si Penelope. Nakaayos na rin ang kanyang bagahe. Ang iba nga ay nakalagay na ang kanyang kotse. Nang tulog na ang lahat kagabi, tahimik siyang bumaba at inilagay na sa kanyang kotse ang mga gamit niya para wala na siya na masyadong paproblemahin ngayon. Pumasok muna siya ng silid ni Karen. Nakatuwad ito para mapasukan niya. Napangiti siya. Sarap na sarap sa pagtulog ang kapatid niya. Inayos niya ang pagkakahiga nito at hinalikan ang matatambok na pisngi nito. Sayang at date nga lang niya ito natutuhan na mahalin at sayang din. At napapaghiwalay na siya rito ngayon. Siguro balang araw makakasama rin sila ulit kapag ayos ng lahat sa buhay niya. Nasa dulo ang silid ni Miguel. Lumapit siya sa tapat niyon at nilusot sa ilalim ng pinto ang sulat niya para dito. Pagkatapos nagmamadali siyang lumabas ng bahay patungo sa kanyang sasakyan. Bandang 4:00 pa ang gising ni Miguel. Ganon din ang gising ni Aling Tina at Minda. Kailangan na niyang umalis. Sakto 4:30 na madaling araw nang lumabas si Miguel sa kanyang silid para mag-rounds na sa farm. Nakapaligo na siya at nakabihis na rin. Naghahanda na ng almusal si Aling Tina. Nang pumasok siya sa kusina para mag-agahan, nang mabilis din niya itong tinapos. Palabas siya ng bahay na maalalang nakalimutan niya ang kanyang jacket. Bumalik siya sa kanyang silid para kunin iyon. Palabas na ulit siya nang mapayoko siya at makita isang papel na nakatupi sa sahig malapit sa pinto. Dinampot niya yun at mabilis inalis ang pagkakatupi at laking gulat niya na makitang sulat yon sa kanya ni Penelope. Miguel, salamat sa lahat ng kabutiang ginawa mo. Hindi ko malilimutan lahat ng yon. Gusto ko malaman mo hindi ako maghahabol pa sa farm namin. Alam ko na kasi ang lahat. Wala na akong karapatan sa Domenico Country Farm. Pabalik na ako ng Amerika. Ikaw na munang bahala kay Karen. Ha? Huwag mo siyang pababayaan but don't worry. I'll make it up to you someday. Lagi mo akong kukwento sa kanya para hindi niya ito makalimutan. Palagi ka rin magpadala ng mga pictures ninyo. Please extend my apologies to Janet. Alam ko nakabala ko sa inyo again. Thank you very much. Sana balang araw, makagawa rin ako ng kabutihan sa'yo. Penelope, napaupo siya sa kama at nakatingin sa malayo. Wala ni sa hinagap niya na gagawin ni Penelope ang bagay na yon.
Siya ay nagkausap sila bago ito nagdesisyon ng ganon. Alam niyang wala siyang karapatan pigilin to sa gusto nitong gawin. Kung gusto pa nitong bumalik sa Amerika, ay wala siyang karapatan na humadlang. Pero kung magagawa pa siya nitong buhatin, gagawin niya. Nagmamadali siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nilisan ng Zambales. Habang daan umusal siya na maikling dalangin na sana maabutan na niya ito. Dahil napakaraming bagay ang gusto niyang sabihin at ipaalam dito. Natagpuan niya ang sarili sa harapan ng bahay ng kotse nito. Sinunod-sunod niya ang kanyang pagdodoorbell. Medyo nakasimangot pang maid nang lumabas. Sinabi niya kaagad kung sino ang sadya niya. Si Ma'am Penelope ho ba? Oo, pakisabi naman nandito si Miguel. Ay, teka po. Pumasok ang katulong. Di nagtagal lumabas muli ito. Pero ang kasunod nitong lumabas hindi si Penelope kundi ang tiyahin nito. O Miguel, halika't pumasok ka na muna. Si Penelope ho ang sadya ko. I want to talk to her. Nagpunta ako sa bahay niya pero wala naman daw doon. Kaya naisip ko na siya na magpunta. Pwede ko ba siyang makausap kahit sandali lamang po? Napakarami ko na gustong sabihin sa kanya. I think, Iho, you're too late. Napadaan nga rito si Penelope kanina and she stayed here for a while para nga magpaalam sa amin ng mga pinsan niya. But she left an hour ago. Iniwan na lang niya ang kanyang kotse dahil nga sayang naman daw at hindi rin magagamit. Kaya ipinagkatiwala muna niya to sa anak kong si RJ. Nag-sakta action naman siya papuntang airport. Ayaw niyang magpahatid sa amin at baka raw maiyak lamang siya. Hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Miguel. Anong oras pang flight niya? Sabi niya 11:00 but she's supposed to be there 2 hours before the flight. So hindi mo rin siya mahahabol. Miguel, it's 9:30. For sure, nasa loob na siya ng airport. Di ka naman papapasukin hanggat nasa loob. Di pa rin siya nawalan ng pag-asa. Kahit papano umaasa pa rin siya na maghahabol sa Penelope. Sige, salamat ho. Susubukan ko pa rin po. Paalis na sana siya nang pigilan siya sandali ng pinsan ng kanyang tito Henrico. Miguel, I am just curious. Ano bang gusto mong sabihin kay Penelope? Pwede mang tawagan mo na lang siya pagdating niya roon. Tumingin siya ng diretso dito. Pipigilan ko po sana siyang umalis. Pagkasabi noon, mabilis siyang sumakay muli sa kotse at tumarurot papunta ng airport. Halos gusto nang iwan ni Miguel ang kotse at takbuhin niya na lang airport. 11:45 na at hindi niya na-expect ang ganon ka-traffic. Nang sa wakas makapasok siya ng driveway ng NAIA, 5 minutes to 11 na. Tumalay siya sa parking lot ng airport at nanaldumo, tumanaw sa gawig kung saan manggagaling ang mga papaalis na eroplano. Saktong 11:00 na nang makita mga siyang eroplanong lumilipad papaitaas. Sinundan niya to ng tanaw hanggang sa pwede niyang tanawin. Nang kainin na ang ulap ang eroplano na wala na ang kanyang paningin, parang wala siya sa sariling pumasok ng kanyang sasakyan. Nasa eroplanong iyon si Penelope at kailangan tanggapin niya na wala na ito. Although kanina he was hoping against hope na sana magkaroon ng milagro. Maabutan niya to at mapigilan. Malungkot siyang magmaneho paglabas ng airport. Nakalabas na siya nang di sinasadyang may napansin siya sa kanyang side mirror. Babae, nakatayo sa sidewalk at tila nag-aabang ng sasakyan. At parang kamukha ni Penelope. Tinigil niyang kotse sa isang tabi at pinakatitigan ang nakitang babae. Para may sariling isip ang kanyang mga paa nang bumaba ng sasakyan. Nang pagmasdan niyang mabuti natuwa siya dahil si Penelope nga ang babaeng iyon. Penelope! Nagulat siya na makita si Miguel. Miguel, anong ginagawa mo rito? Inahabol kita. Seryosong sabi nito. Penelope, hinahabol kita. Gusto kitang pigilang umalis. Let's just stay here. Tayo ni na Karen? Ngumiti siya. Hindi mo na ako kailangan pigilan pa, Miguel, dahil hindi ko rin naman magagawang umalis. Because of Karen and because of you? Penelope, I'm sorry. Miguel, alam ko namang mali because you already have done it. But I want you to know that I've tried to suppress my feelings for you. Kaya lang, wala eh. Hindi ko kaya. Kahit ganyan ka, kahit lagi mo kong iniinis. Kahit lagi tayong magkaaway, matutuhan pa rin kitang nahiya siya na ituloy ang gustong sabihin. Malungkot siyang ngumiti. Pero huwag kang mag-alala, Miguel. Hindi ako manggugulo sa inyo ni Janet. Di magtatagal may matatanggap kang annulment papers. Buti yun para magkahiwalay tayo at mahanap ninyo ni Janet ang isa't isa. Malaking abala na ang nagawa ko sa inyo, lalo na sa'yo. Kumunot ang noon nito. What are you talking about? Sino naman na may sabi sa'yo na gusto kong makipaghiwalay sa'yo?
Di siya agad nakasagot. Bagkos nagtanong lang kanyang mga mata. Nilabas ang pitaka at pinakita sa kanyang litrato niya na nasa pinakatagong bahagi niyon. Kinuha ko yan ng walang paalam 4 years ago. Kahit magpalit-palit ako ng pitaka, kahit saan ako magpunta, palagi kong kasama itong larawan mo, Penelope. I've been loving you for years now. Hindi pa tayo magkakilala, mahal na kita. Sa tingin ko, papayagan kong umalis ka na lang sa buhay ko ng basta-basta? Miguel, hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa kanyang larawan. Hindi ako papayag na basta mo na lang akong iwan. At kahit na nga magbalik ka ng Amerika, susundan pa rin kita doon. Hindi ko papayagang mapunta ka sa iba. But what about Janet? Janet is a good friend of mine. Since college, as I've told you. But she's just a friend. Kutsaba ko siya at nagkunwari kami magnobyo because... Because I want you to get jealous. That's all. Niyakap siya nito. Di na wala tong pakialam kahit nasa daan sila at pinagtitinginan ng mga nakakakita. Please don't leave me. Matagal kitang hinintay. Mahirap naman kung itatrato mo lang akong mamahalin habang buhay. Paano tayo niyan? Pareho tayong kapatid ni Karen. Natatawang sabi niya. Tapos mag-asawa rin tayo. Hindi ba magulo? Hayaan mong masira ang ulo ng ibang tao kakaisip? Problema na lamang nila yon. Puno ng damdamin na yumakap siya rito. Pagkatapos ay magkahawak kamay nilang tinungo ang sasakyan. Mahal na ni Miguel ang kanyang asawa, dati pa. Hindi rin naging mahirap dito na magpakasal. Masaya silang mamuhay na magkasama, hindi bilang stepbrother at stepsister, kundi mag-asawang nagmamahalan. Di pa naman naging hadlang iyon sa kanila, kasi hindi naman sila magkamag-anak. Masayang-masaya sila ngayon lalo pat makalipas ang ilang buwan, nalaman nilang buntis siya. Doble ingat ang pag-aalaga ni Miguel sa asawa. Una, di naman niya akalaing magkakaayos sila. Laking pasasalamat niya na naging ganon ang habilin para makuha ang mana. Di naman siya interesado doon at mas nag-focus siya kung paano papansinin noon ng asawa. Mas naging makulay ang araw niya, palagi, tuwing naiisip at nakikita ang asawa. Yung akala mo, pangarap mo lang, ngayon natupad na. Gagawin niyang lahat maging masaya lamang ang asawa sa piling niya at maging isang mabuting asawa para dito sa mga anak nila. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli po, mag-iingat kayong lahat. Maraming salamat po.